Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Marjorie ulit at samahan niyo po kapag aralan natin Jeremiah 9. At tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito sa pagpapala ng buhay, proteksyon, kalusugan, ugat. Patuloy ka, Panginoon, gumabay sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan. Linisin niyo po kami sa mga kasalanan namin at bigyan mo po kami ng kaintindihan o karunungan sa babasahin namin. In Jesus' name pray. Amen. So, ayun na po. Good morning. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Lahat na po. So, basahin na po natin Jeremiah 9. Tagalog po ito. Sana'y naging balon ng tubig ito aking ulo at bukal ng luha. Itong mata ko. Upang ako'y may iluha sa maghapon at magdamag para sa aking mga kababayang namatay. Sana'y may mapagtaguan ako doon sa disyerto kung saan malayo ako sa aking mga kababayan. Sila'y mapakiapid at pawang mga taksil. Sila'y laging handang magsabi ng kasinungalingan, kasamaan ang namamayani sa halip ng katotohanan. Ganito ang sabi ni Yahweh, sunod-sunod na kasamaan ang ginawa ng aking bayan at ako'y hindi nila nakikilala. Mag-ingat kayo at kahit sa inyong mga kaibigan, kahit kapatid ay huwag pagkatiwalaan sapagkat mandaraya lahat ng kapatid katulad ni Jacob at bawat isa'y naninira sa kanyang kaibigan. So, ito lang naman yung explanation ko sa Jeremiah 1-5. So, dito, prophet kasi sa Jeremiah Tapos, sa whole verse na to, parang nag-usap lang sila ni Lord. Pero ito yung sa 1-5 ko muna. Yun yung description of the scene. Parang nagbigay din siya ng advice kasi nga, yung mga tao dito, they're getting wicked. Nagiging masama na sila. Tapos, sa sobrang makasalanan nila, hindi na nila tinitimbang kung kadugo nila or kahit kaibigan nila, kaya nilang gawa ng kasamaan. Ganun na yung level ng wickedness dito. Tapos, yun lang, sinabi ni Lord na mag-iingat na nga sa mga tao ng mga panahon na to kasi nga, pasama na sila ng pasama eh. So, sa verse 6, ang kanilang kasalanan ay patong-patong na hindi tumitigil sa pandaraya sa iba, kahit na si Yahweh hindi kinikilala. Kaya sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, pahihirapan ko ang bansang ito upang sila'y subukin, sapagkat ano pa ang aking magagawa sa bayan kong masama. Parang nakamandag na pana ang kanilang mga dila. Lahat ay sinasabi pawang pandaraya. Magandang mangusap sa kanilang kapwa, ngunit ang totoo balak nila ay masama. Hindi ba nararapat na parusahan ko sila? Hindi ba dapat lang na maghiganti ako sa kanila? Ako si Yahweh ang nagsabi ito. So, andito na nga, dito sa 6-10, kalis na yung puso ng tao dito na minsan hindi na nila kinikilala si Jesus. Na-explain ni Jeremiah dito yung kasalanan ay yung na even si Lord, sabi niya, yung tao sobrang wicked na niya na hindi na nila kinikilala yung kapangyarihan ng Panginoon. Kung sino siya, kung ano yung kaya niyang gawin sa atin. Tapos, ayun, 11 naman tayo, 11-15. Ang sabi ni Yahweh, ang Jerusalem ay wawasakin ko. Kanyang mga pader paguguhuin ko at wala nang maninirahan doon kundi ang asong gubat. Magiging desyerto, mga lungsod ng Juda, wala ng tao doon ay titira. At nagtanong si Jeremiah, Yahweh, bakit po nasalanta ang lupain at natinutulad ng isang desyerto? Kaya wala nang may gustong dumaan. Sinong matalino ang makaunawa nito? Kanino ninyo ipapaliwanag ang nangyari ito upang masabi naman niya sa iba? Sumagot si Yahweh na
Nangyari ito sapagkat tinalikuran ng aking bayan at kautosang binigay ko sa kanila at hindi sila sumunod sa akin. Sa halip, nagmatigas ang ulo, sumamba sa Diyos ang simbahan, gaya na itinuro sa kanilang mga magulang. Kaya akong si Yahweh, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ganito ang gagawin ko. Mapapait na halaman ang aking ipapakain ko sa kanila at tubig na laso ng ipapainom ko sa kanila. So, dito nag-usap na si Prophet Jeremy at si Lord na um, ayun nga, labis na nga yung wickedness ng tao dito. Hindi na sila marunong kumilala sa Panginoon at saka yung motibo nila sobrang wala ng kaibahan. Sa iba kasi talagang sobrang wicked. Just like today, kung ihahantong natin, um, every individual is getting wicked. They choose not to believe God. They choose to disobey God. So, dito, kahit yun nga yung sabi ni Lord, parang there is one thing na lang na gusto na lang niyang gawin is yung um, papahirapan niya yung bansa na yon, yung tribo na yon na mga taga-Jerusalem dahil nga sa disobey siya. Tapos itong mga lahing ito hindi na kumikilala sa pagkilos niya, sa kapangyarihan niya kung sino siya. So, ayun nga, binigyan sila ng judgment, yung judgment ni Lord dun sa mga taga-Jerusalem na mapapait na halaman ang ipakakain ko sa kanila at tubig na may laso ang ipapainom ko sa kanila. Yun yung sa verse 15 sinabi. Tapos, verse 16 na po tayo. Pangangalatin ko sila sa iba't ibang bansa, mga bansang hindi man lamang nabalitaan ng kanilang mga magulang, at mapapadala ako ng hukbong sasalakay sa kanila hanggang sa lubusan silang malipol. Nagpasok lolo ang mga taga-Jerusalem. Verse 17 na, ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, isipin ninyo ang mga mangyayari, tawagin ninyo ang mga taga-iyak, ang mga babaeng sanay managhoy. Sabi naman ng mga tao, pagmadaliin sila upang managhoy para sa atin hanggang sa bumalong ang ating mga luha at mamugto sa iyak ang ating mga mata. Dinggin mo ang panaghoy sa Zion, nasalanta na tayo. Napakalaking kahihiyan nito. Lisanin na natin atin sa pagpapasak ng ating tahan. Sinabi ni Jeremiah, mga babae, pakinggan ninyo si Yahweh at unawain ang kanyang sinasabi. Turuan ninyo managhoy ang inyong mga anak na babae. Gayon din ang kanilang mga kaibigan. So, sa 16 to 17, binigay na ni Lord yung judgment niya sa mga taga-Jerusalem. Yung tipong kayang gawin ni Lord na, or yun nga, sobrang wicked na rin kasi even na kaya niya, there will be circumstances like war, diba? Doon sa verse 16 na magpapadala ko ng hukmong sasalaki sa kanila hanggang sa lubusan silang malipol. So, kailangan ma-scatter na sila kasi nga wala na sobrang wala na talagang pag-asa na magbago yung pananaw ng mga taga-Jerusalem. Until dun sa verse 17 nga na ayun na nga na natikman na ng mga Jerusalem yung hagupit ng punishment ni Lord sa kanila kasi nga sobrang tigas ng ulo nila, na even si Jeremiah is sinabihan niya yung mga magulang na matuto silang tumawag sa Panginoon. Even yung mga anak nilang babae is turuan nilang manalangin ng may sinseridad, at kung kailangan mo umiyak, kahit mga kaibigan nila, tinuruan din na matuto kayo tumangis, umiyak sa Panginoon. Dahil, nandun sila sa sitwasyon na wala talaga silang mahihingi ng tulong kundi yung Panginoon lang. Kumbaga yung sitwasyon na yun na magtuturo sa kanilang lumapit sa Panginoon. And then, so sa verse 21 na po tayo. Nakapasok na ang kamatayan sa ating mga tahanan at sa magagarang palasyo. Pinuksan niya ang mga batang nasa lansangan at ang mga kabataang nasa pamilihan. Nagkalat kahit sa mga bangkay, tila buntod na ng dumi ang kabukiran. Parang uhay sa ginapos ang mga mag-aanit
At saka iniwang walang nag-iipon na ito ang pinapasabi sa akin ni Yahweh. Nasabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o malakas ang kanyang taglay, ning mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais ipagmalaki, ang ipagmalaki niya ay pagkakilala at pagkaunawa sa akin, pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahon na paparasan ko ang lahat ng tinuling, ngunit ang puso'y hindi naman nagbabago. Ang mga taga-Ehipto, Juda, Edom, Ammon, Moab at lahat ng naninirahan sa disyerto at ang mga nagpuputol ng kanilang buhok at lahat ng mga taga-Jerusalem ay hindi pa nagkakaroon na panloob na pagbabago pagkamat sila ay tinuli ayon sa langit. So, ayun na nga, worst came, like, even yung mga bangkay nandun na sa daanan, yung lupa sobrang dry, walang makain, wala lahat. Iiyak ka talaga sa hirap. Tinuturo lang naman tapos sinabi ni Lord dito is, huwag kang magmalaki kung anong meron ka, kung ano yung achievements mo. Kasi lahat yan galing sa Panginoon. Kaya niya na yan, kunin just as now. So dito, hinahambol din ng Panginoon yung taga-Jerusalem. At hindi talaga, tinitingnan talaga tayo ng Panginoon after these days. So, na pag may nakita siyang mga ganito sa pag-uugali natin na hindi natin kayang baguhin, katulad ng mga pagmamalaki ng kayamanan, pagmamalaki mo na akala mo kahit ang bukas hawak mo, walang magagawa yun kasi lahat naman yan nasa Panginoon eh. Ang gusto lang ng Panginoon is kilalanin mo siya, matuto kang tumawag sa Kanya. Kung meron ka mga achievements, glorify mo si Lord. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. So, ayun, hindi bulag ang Panginoon. Sa araw-araw nakikita rin niya tayo. Ang rock natin, ang puso natin, nadapaman tayo. Tayo agad tayo. At patuloy tayong maniwala na mahal tayo ng Panginoon. Yung pagmamahal na yun, mahirap magbago, pero sa tulong ng pagmamahal na yun, ng salita niya, makakayanan natin lahat. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Magandang umaga po ulit at pagpalain po tayo ng Panginoon sa salata na ito. Manalangin po tayo. Lord, thank you sa word na to. Purihin ka, Panginoon, mula na hanggang ngayon. Let it be, oh God, this word of yours, oh God, help us, oh God, to be a better person, oh God, each day, every day, oh God. Dahil nakikita niyo po ang bawat puso at kaisipan namin, oh God. Tulungan niyo kami magbago na naayon sa salita mo, God. Nawa ang iyong plano, O Lord God, ang siyang, O Lord God, mangyari sa buhay namin. Sa iyong tinakdang oras at panahon. Salamat po. I-bless mo po ang bawat isa. In Jesus' name pray. Amen. Thank you.